Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, hindi na raw maitago ang matinding panic sa loob ng palasyo matapos ang isang selyadong emergency meeting na binalot ng misteryo at takot. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga opisyal habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang mga pader ng kapangyarihan ay unti-unti nang nagbabantulot sa harap ng isang katotohanang hindi na kayang supili ng anumang ginto o yaman. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito dahil lumabas ang ulat na ang Korte Suprema ay may hawak ng matinding pasabog na tuluyang wawasak sa impeachment case laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina ng hudikatura, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay na ang lahat ng mga paratang ay naging abo lamang sa harap ng bagsik ng katarungan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga pader ay tila naglalaway sa takot dahil salamat na hindi na kailanman mabubura habang ang agila ng Davao ay muling nakatayo ng matikas sa gitna ng hiyawan ng sambayanang Pilipino. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pag-atake o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa politika kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas? Nako, gaano ho ba katotoo yung kumakalat ngayon sa mundo ng social media na di umano nagkaroon ng emergency meeting sa pagitan ng House of Representatives at Malacanang? Kaugnay ho doon sa isinampang petition netong si Attorney Israeli Tutorion dyan sa Korte Suprema. Huwag nyo hong i-skip tong video na to. Naku, nagpapanik na daw ho sila. Dahil ika nga itong si Attorney Israeli Tutorion, pagka yan nagpunta sa Korte Suprema, medyo ika nga kabahan na itong si Luis Tro at itong si Leila de Lima. Dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin ang guesting netong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Saganang Mamayan. Continuation ho tayo doon sa video niya kahapon. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong isinampang petition na to ni Attorney Israeli Tutorion dyan sa Korte Suprema. Eto, iginiit ni Attorney Israeli Tutorion, isa sa mga petitioner na komisyon sa legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na may double standard umano ang House Committee on Justice dahil sa mas mahigpit ang naging pagtrato nito sa mga umanong reklamong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The Constitution does not allow one rule for moral and another for the gods. Anito yun sa isang pulong balitaan ngayong Biyernes, Marso 27, 2026. Yun na ang problema natin dito, mga kababayan. Dahil nakita ho natin noong tinalakay nila yung impeachment laban dito kay Marcos Jr., napakarami ho nilang tseche bureche. Kesyo walang ebidensya, kesyo ganito, kesyo ganyan, walang testigo. Dito kay Vice President Sara Duterte, doon kay Marcos Jr., nandyan si Zaldico. Nandyan yung kanyang kapalpakan kung paano gawin yung trabaho dito sa issue ng mga maanomalyang flood control. Yung pagdispalko ng kaban ng sambayanan ng kanyang mga kaalyado dyan sa House of Representatives, yung lantarang pagnanakaw ng mga tao, ng mga kawani ng executive, diyan sa pondo ng sambayan ng Pilipino, diyan sa Bulacan 1st District Engineering Office. Mula kay Bunuan, mula doon sa mga district engineer hanggang sa House of Representatives, paakyat sa Malacanang. Kitang-kita ho natin na mayroong betrayal of public trust. Pero pinagkibit balikat ng mga walang yang magnanakaw na congressman, yung impeachment na yan dito kay Marcos Jr. Dito ho kay VP Sara, hindi lang nagustuhan nitong si Terry Redon yung figure ng salin ni VP Sara dito sa taon na to at ibinangga niya dito sa isang taon pa, kagad ho impeachable offense na ho kagad. Betrayal of public trust na ho. Wala pa hong napatunayan, wala pang ebidensya na ilalatag, pero yung hatol, kitang-kita ho natin kung paano tratuhin ng mga congressman yung impeachment na yan labang kay VP Sara. Kitang-kita na ho natin yung pagkakaroon ng double standard diyan sa Justice Committee na yan. Ito, impeachment is a sacred process, not a political free-for-all. Nako,
Kaya naman itong balita ho natin, meron ho tayong nabasa sa social media na di umano nagkaroon daw ho ng emergency meeting sa Malacanang at Taychawar kaugnay diyan sa petition na yan na hinihain nitong si Attorney Israeli Tuturion diyan sa Korte Suprema. Hindi ho tayo magtataka kung yung alingas-ngas na yan merong katotohanan. Dahil ano ho yan nasa interest ng Malacanang na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ano pa ho bang meron tayo dito? At dahil ngayon ang pagdiriwang ng ika-81 years old nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binisita nyo na ho ba itong website na ginawa para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Punta lang ho kayo rodrigoroaduterte.com. Mag-ano ko kayo dyan, makikita nyo ho yung mga letter kay Tatay Digong, yung basta about kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pa ang isa sa mga bagay-bagay na hindi mararanasan nitong si Marcos Jr. pagkatapos ng pagiging presidente niya. Kailanman walang gagawa, mag-e-effort, nagagawan ka ng website. Yung mismong FB page mo, ilinalangaw na ngayong mga panahon na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iba pa yung mga vlogger na tunay na nagmamahal sa kanya. Iba pa yung mga personalidad politiko na nagmamahal sa kanya. Iba pa yung mga gumawa ng website para sa kanya. Talagang kitang-kita ho natin, overwhelming ang ipinapakitang pagmamahal at pangungulila ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ho dyan, tuloy na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yung pag-emergency meeting nila dyan sa Malacanang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kailangan nyo yan. Eto, sendante ho tayo. Game? Na kakausapin ka raw nila para itanong kung sinong kukontakin. Opo. Kasi sabi may supplier din kayong kausap na nandun. Alam naman nila kung kontakin, pero hindi. Pero yun ang ipinahayag nila. Kasi yung katabi ko, DOE Opo. O habang minsan nagkakausap din kami, sabi nung isa sa kanila, pagkatapos daw ng hearing Sen, ay kakausapin kanila para makuha nila yung contact kung paano. Oo, sabi ko. Ba't kinakailangan po di pa siya lumapit sa akin kahit naman Opo. At sa akin na rin naman si Wimpy Pentabilia, di ba? Kung talagang interesado sila, di bibigay ko yung contact. Kukontakin kaya. Nelson. Nakakabili ba tayo doon? Kami na lang dyan ang pupunta. Wala kang vessel Gano'n. Tapos wala pa insurance. Pupunta ka ron, naka-tricycle ka. Hindi, manghiram ako, dala kong container saan. Alam mo, ang gagamitin nila doon, Panamax. Panamax. 100,000 metric tons. Ganun ka na Ang kargada nun. Ano po yun? Dadaong lang doon yung Panamax. Yun. Pero kasi hindi naman Diesel to tank. Diesel to tank. Gano'n siya, Opo. Tapos, bagay, nangyayari ngayon. ay tinanong ko yung isa sa kanilang resource persons. Sabi ko, sir, are you familiar with the diesel tank transaction? No, Your Honor. Sabi niya. Okay. So, hindi pala niya alam. Ganon. Sa tawi-tawi lang po, sa karagatan ng tawi-tawi, matagal ng practice. Kasi baka naman ang alam nila. Hindi naman sila pumupunta doon sa tangkina Nandito lang sila sa breakwater. Alam ba, nandun. Doon sila Nagpapayin na lang yung marami ngayon. Opo, marami. Halimbawa, ito, hindi ko mababanggit yung pangalan. Opo. Eto, nasa cellphone ko. Meron sila ngayon, as we speak, 60 million liters. Diesel. 60 million is good for 2 days. Okay. Consumption. Consumption ng Pilipinas. O ng buong, o isang Hindi, pang national, per month. Opo. So ito, dalawang araw lang ito. Oo, kasi 60 million lang Ang consumption kasi natin, national, 996 million. Opo. Okay? Siguro mga about 25 million yun. O ito, 60 million lang ito, kaya about 2 days lang. Ako mo? Yes po. Ibebenta nila ng 70, papasok nila ng 70. So, hindi 126. Opo. It is 3 days away, sabi niya, from
Philippines. So nandyan lang sa may, Nasa siguro sa gilid-gilid ng Sumatra siguro, o kaya dyan sa may Celebes Sea, o kanya. Yes po. Meron eh. May supply. May supply eh. Nandyan lang sila eh. Nako. Well, tama kayo dyan, Sen, ano? Pero mukhang ayaw talagang kagatin ng big three yan, Sen. Hindi, babasahin ko kasi baka sabihin na naman nila eh, ito, mahirap na eh. Baka sabihin niya, katang-isip lang po, eh, no? Ito, babasahin ko sa inyo. So, available yan. Tama-tama. May buyer kami ni Nelson, eh. Matagal na po naghahanap ng langitson. Magtatayo na ako eh. Hindi, may ito. buyer ako eh. Ano na, ang requirements lang niya eh. 1 million liter per week lang. Kailangan lang yan. Oo. Nasaan na ba yun? Hindi ko lang kung buyer, kung dahilan 16 na. million. Pwede na, ano? Oo nga. Eh, ang requirements lang niya, kasi may-ari ng mga barko ito, Sen, eh. Ang requirements lang niya, 1 million, eh. For every week. Eh, kung tumubo ako 5 centimos yan, di malaki-laki na ito. So, Diesel yan, diesel. diesel. Naku, eh. Pang barko, eh. Oo. So today, 9:22 a.m. Kanina Ah, ba? okay na maga po. Diesel info. 60 million liters of diesel available, 75 pala, hindi 70. Aha. Available at 75 pesos per liter. We can negotiate for more or on a sustained supply. Oh. So, tuloy-tuloy pa pala, oh. We are 3 days away from the Philippines. Delivery is upon payment. Ba? Hindi kaya sa temo mo ka. Hindi, kasi may dala-dala ka ng pera sigurado. Kasi andun lang sila eh. Oo nga, dyan na. Nag-aabang lang ng bibili. Tingnan mo sa sa avatar mo kung halimbawa 3 days away, sige. para alam mo kung nasaan siya. Well, bandang Tingnan kung natin, hindi, bandang Malaysia. Baka nandiyan lang Kasi sa may naka-tanker lang yan eh. Hindi, baka nasa Calayan Island Group ito. Ayun, pwede. Nakadak doon, di ba? Oo. Ay, binabantay ng Coast Guard siguro yan. Pagpasok sa Pilipinas, baka akala eh, ano? Oh. There are people who are willing to provide proof that the gasoline and diesel we're buying right now are old stocks, and that should not be affected by the second blow of price hike. Prices of 120 to 144 pesos per liter. So, hindi pa pala daw. Old stocks pa pala yan. Old ano? stock ito, kaya they're willing to sell at 75. So Kita parang pala sila dyan, no? may price na rin sila siguro. Tama po. Baka nakuha na lang din ng 25 pesos eh. Hindi. Oo nga, di times 200% na talaga So delta. may 50 pesos na siyang ano rito. Kung 75 pesos niya ang ano. No, kaya may Diba? 50 pesos na siya, okay na sa kanya. Kaya nga. 60 million liters times 5 pesos. Nako. Ang laki nun. Eh kasi kung... Kasi ano lang niya yun eh, kasi sa 50, gross nila yun eh. Opo. O siya, broker siya. Alam ba, may piso ka kamo. 60 million pa rin po yun kung sa piso per liter. Yun ang sinasabi ko. Baka naman kasi Sen, baka maraming nag-i-scam ngayon. Baka naman yung scam niya, baka sabihin ng ano. Hindi ko naman siya papunta, hindi ko siya kilala ko eh. Yung pala. Kasi yung tatay niya, kaklase ko sa law school. Ayun. Paano niyo na po ako? Order niyo po ako 1 million muna sa akin, Sen. Paano na ako? Letter of credit na ako, LC na ako dyan. Nasa ikaw, magkano ka? Ilang order mo? Hingi na lang ako sa'yo. Balato ka na lang. Ay, nako. So, yun ho pala ang sitwasyon. Ano? Ngayon ho ay... Hindi, ang dami nating dapat pang ayusin sa pag-uusap dahil sa, di ba, dahil nga sa national emergency, napilitan ang legislature, lower and upper house, na madaliin yung pagsasabatas ng pagbibigay ng emergency sa Pangulo, di ba? At yung excise tax nga ay isususpindi muna, di ba? Opo, pinag-uusapan kasi pang balita po, Sen, ay April 12 or 13. Kasi kailangan may publication pa yan, Opo, di ba? mag-decide na po kung babawasan o totally ay aalisin ang excise tax. Kaya nga, so itanong natin ngayon, magkano ba yung kinukolekta nating excise tax sa bawat taon? Anong average na collection natin Yearly, sa excise tax? annual collection, ano? Estimate yan, siguro about 150 to 160 billion pesos Ako, napakalaki pala. per year. Okay. Opo. E di sususpend mo yan. Opo, di...
Paano yung pinaggagamitan nito na alam ko naman ay mga priority projects ng government, kung hindi man siguro kasangkot din dito yung mga public services. Aha. Ano? So kung wala na yung tax na yan, ano gagastahin para doon sa mga sektor na dito pala pinaggagamitan? Ito pala ang ginagamit. Aha. Palagay mo, apektado yung mga tindera dyan. May apektadong mga tsuper, halimbawa. May apektadong mga basurero. Hindi ko alam kung alin lahat ang pwedeng maapektuhan kapag yung excise tax na wala. Opo, sinuspend, oh. Ibig sabihin, kaya natin ginawa yon para makatipid tayo sa panggatong. Yes po. Kaya lang, may kakambal naman na problemang idudulot. Nakuha mo? Yes po. Sa makatid, gusto mong maging maligaya ang isang sektor sapagkat nagawa mong ibaba Ang presyo ng langis, ang presyo ng langis. Ngunit, may yung magsasakripiso. yung pinagagastahan ng excise tax, hindi mo na siya mapapasaya ngayon dahil wala na siya. Oho. Mapuputol na eh. So, ito sa mga doktrina ng public administration. Oho. Paano mo ito Ito may yung papalasin? tinatawag nating Pareto Principle. Oho. Gusto mong maging maligaya si Nelson, binigyan mo siya ng ganito, nawalan si Jen Subarjaga, yun ang balancing. Nako. At teka lang sir, bigla ko pinaalala, may binabanggit kayo doon sa coal power plant, ano ha, na yung part ng Semirara, ano yung rekomendasyon doon? Kasi mahalaga Hindi. nito na dapat malaman Kasi ng nga, ating kababayan. pinag-uusapan namin kasi yung pati sa kuryente na pag-usapan. Yes po, kasi, yes po, oh. alam mo naman, isa sa panggatong natin sa kuryente, mga gumagawa ng kuryente, diesel. Yes po. So, para mo nang nakita, lalong-lalo na yung tinatawag na SPAG areas. Oho. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Utility Group. Okay. Na ang nagsusupply dyan yung Napocor dahil walang transmission line. Mga isla to eh. Opo, oho. Katulad ng Masbate, katulad ng Mga off-grid kung tawagin, ano? Off-grid, katulad ng Mindoro. Yes po. Ang karaniwang nagsusupply ng kuryente dyan, diesel-fired generation plants. Oh, 120% ang increase. Tataas. Oh. Hindi na, dito pa lang sa kuryente, sa ano natin sa diesel. Diesel pa lang, oh. O sa diesel. 100% kaya mo na lang. Ito yung ginagamit na panggatong dun eh. O magkano niyang ipapasa yung kuryenteng kanyang ginagawa? Higit pa yan. Lalo kung barge pa. Yun ang sinasabi ko ngayon. Ngayon, sabi ko dun sa ERC, o kaya sa DOE, sabi ko, huwag nyo na kasing ibenta yung coal na napoproduce natin sa Semirara. Para sa ganun, para sa ganun, tayo na lang ang gumamit. Bakit kasi ine-export nyo sa panahon na tayo ay namimilipit sa krisis na kanilang sinasabi niya at pinag-uusapan natin ngayon, binebenta pa natin sa ibang bansa. Kasi meron na naman silang argumento dyan. Sir, kasi po kaya natin binebenta sa ibang bansa, yung po kasing napoproduce nating coal dito sa Semirara, Opo. low calorific value. May low calorific value na. May calorie pa yan calorific. Calorific Mas value. maganda. Diet tayo. kumbaga Low calorie pala tayo. Kumbaga sa pagkain, mas maganda, di ba? Opo. Mababa ang calorie, di ba? Diyan ka sumigil. Yes po. Oh. Pero sabi ko, hindi po totoo yun kasi merong kumpanya na bibili niya lahat ang mapoproduce locally sa Semirara. Tapos ipaprocess niya. Yan na lang gamit para yung itigilan natin yung oil, itong gamitin natin coal kasi ating siyempre mas mura. Kung talagang gusto niyo makatipid. So sabi, we will look into palagi na lang silang ganun eh. Isipin mo, Kasi sarili nating coal, ibebenta mo sa ibang bansa, pwede naman natin gamitin baka sakaling makatipid tayo. Naharap na nga tayo sa napakalaking problema eh. Kasi kung mawawala po yung kanilang sino nga? supplier, mawawala yung kita nila sen eh. Ha? Pag nag-iba ko yung supplier eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Hindi mo malaman, may sinasabi ka na ganitong gawin natin, ganitong gawin.
Hindi ko naman alam kung i-consider nila. Kasi ganyan na yung ginawa sa ibang bansa dyan, di ba? Kahapon, inisa-isa natin yung mga measures na ginagawa ng ibang mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia. Oo. Isa yun sa kanilang measure na pag meron kang pinoproduce na para sa energy, ano man yan, dito muna. Yes. Oo, di ba? Nililimitahan nila yung pag-export. Yun ang mga hakbang ng iba't ibang bansa na katabi natin. Yes, Oo. oo. Kasi, kumbaga, bili mo, locally, produce na lang muna. Meron ka na eh. Oo. Pero sa bandang huli, sir, meron na lamang tayo 15 minutes. Saan patungo? Ano, gusto natin malaman ngayon, May patutunguhan may ba? patutunguhan ba itong Protect Committee na ito sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian? Ako gusto kong isipin na dapat merong patunguhan. Okay. Kaya yung huling pagdinig, ewan ko kung huling pagdinig, ang ibig sabihin yung pangalawang pagdinig, napilitan na akong magbigay ng opening statement. Opo. Kasi nung una, sabi niya, wala na. Nung una, itong mga kasama ko kasi nagsibigay ng mga opening statement pagkahaba-haba. Pero parang political speech for 2020. Malapit na election. parang nakaharap sila sa gymnasium na napakaraming tao. Nako. Ang year ay 2028 na. Kaya nung ako nasabi ko, hindi na nga ako at makasave tayo ng time. Pero yung pangalawa, nagbasa na ako ng sarili kong opening statement. Maiksi lang naman. Opo. Siguro, wala pang 5 minutes yun eh. Opo. Ang nilagay ko na yung context, gamitin natin yung emergency mechanism na sinasabi ng batas. Opo. Kasi hindi masyadong nabigyan ng panahon yun eh. Republic Act 8479 at saka yung kakambal niyang executive order na ginamit panahon ni GMA at ito nga ay dahil lamang sa mga kalamidad na sunod-sunod na nagpasakit sa bansa natin. Opo. Kung yun sabi ko nga targeted lang, hindi naman kabuuan ng Pilipinas tinamaan. Pero ginamit natin yung executive order at in-apply pati sa oil companies. Finris ang presyo. Yes po. Mula nung 5 days pagkatapos ng maglandfall, Finris. Ito, sa tingin ko, mas applicable dito dahil sa mas malawak ito. Kung totoong wala silang magagawa ng paraan, at kung talagang ma-validate nila, yung data ko mali. Yun po. Paano kung yung data ko tama? Ibig sabihin, artificial ito. Di ba? Ngayon, kailangan. Kaya nga, ang premise ko, gamitin natin yung sinasabi ng batas na mekanismo para sa ganon ay ma-address natin. Ano po yun? Yung government takeover? Yun po yun? Hindi naman takeover. Hindi naman necessarily gano'n. Pero okay. kamukha nang sinasabi, merong monitoring dito. Di gawin mo yung magagawa mo under monitoring kasi under Section 14, paragraph E, sinasabi ko, pwede niyang i-operate. Ngayon, kung ayaw mo yung gano'n, I-monitor mo lang. mag-monitor ka. Akin na nga kung magkano mo binili. Yung mga ganun ba? Pagkatapos tingnan natin, ano ba yung eksaktong point? Itong reciprocal nga ito. Reciprocal, halimbawa, relation between the old price and the replacement cost. Hindi naman po pwede na napalitan mo lang, bombahan na, tinira mo kagad 110 pesos. Yun na nga po. Hindi mo nagagamit ito. Hindi mo nagagamit yung executive order ni President Arroyo. Kasi po, Sen, ayaw nila ng takeover. Ayaw din po ng magpa-monitor Ayaw ng mga ito nga ngayon yung challenge sa committee, Protect. Kasi nakalagay, ang pangalan Protect Committee. So the committee intends to protect our people. So yun ang misyon. Maprotektahan ang sabay ng Pilipino. Oo, kaya tinapatan na ng gobyerno niya, Sen, uplift naman. Diba? Uplift naman sila. Baka magpanagpo po at diba? dapat kasi ito protect. Gawin niya yung mandate. Yung uplift, tingnan natin kung paano i-uplift. Paano i-uplift, Ayun ang problema natin pala ngayon, makapanindigan kaya si Senador Sherwin Gatchalian na talagang
hikayatin po, executive department. Kami naman, ang legislature, recommendatory lang kami. Kaya nga po, Ang magagawa namin, magagawa kami ng batas halimbawa. Kaya lang, alam mo naman ang process ng batas, medyo Tagal po katagalan. yan, oo. So, kinakailangan, yung aming oversight function, pwede naming ipilit. Meron ng batas nakalagay dito Di ba sinasabi nga natin, Republic Act 8479. Ba't pa kami gagawa ng batas? Meron nakalagay na emergency mechanism dito. Implement na lang. So, depende na lang kung paano ang gagawin ng committee. At pag-uusapan siguro namin, kahit na meron akong pupuntahan, pwede ko naman siyang i-text. Tama po. Ayan ang ating dapat asahan dyan. Ako naniniwala naman ako